Foundation Incorporated had started in 1989, organized by three small organizations. One is the Sons of Mary, Health of the Sick, Congregation of Religious Brothers, Inaanak Incorporated, and Ladies of Charity of Pasig. Pangarap Foundation aims to establish this shelter program to provide recovery, rehabilitation, and of course for the reintegration with their respective families as well as in the society. Pangarap Foundation had been operating for 36 years already. Through its shelter programs as their flagship program, we are providing a comprehensive services to address the needs of the children being admitted to the program. We adopted a framework to provide us a comprehensive services, which we call it caring, healing, teaching. The caring services address the physical needs of the children, and we have a team. We have 5 house parents, volunteer dentist, nurse, cook, and a center physician. Pagkagising po, may mga bata pong tutulong para maghanda po ng almusal. Then, sabay-sabay po kaming mag-aalmusal. Siyempre, hindi po nawawala po yung pagdadasal namin bago at matapos. After po nun is magbibigay po ako ng house chore sa mga piling bata na gagawa ng mga gawain. Kung may pasok yung iba, mag-aasikaso na po sa kanilang mga assignment. Yung iba po, ginagawa po nila yung mga gusto nilang gawin like basketball po, yung mga word games, yung mga ano, kung hindi po sila in school pa po. Minimake sure din po namin mga host parent na mga bata pong kailangan ng gamot ay nakakain sa tamang oras, sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Pinapantayan din po namin yung mga physical na aspeto ng mga bata like yung pagligo, pag-aayos ng sarili, kung ano po yung dapat na suot nila, kababa na po sila sa dorm o sa kanilang tulugan. The second group of services is the teaching services. Yung provide namin, yung lahat ng kanilang pangailangan pang school. Wala sapatos, medyas, pantalon. Sabi natin, complete set of uniform. Pinaprovide ng Pangarap Foundation yan. Lahat ng school supplies, binibigay namin yung walang hindi. Complete yan. Lahat bago. Karamihan sa mga bata natin dito kasi, dinadala dito ng ibang agency o nang mag-walk-in, later sa kanilang edad, sa kanilang grade. Meron kaming ditong programa, yung ALS, talagang level British School pa iba niya. Hindi gaano nakakabasa, hindi nakakapag-math, hindi gaano nakakasulat. 2 months, sasalang yan sa tutorial o sa remedial classes bago namin i-enroll. Elementary, high school, book tech din, yung college ko meron. Kailangan natin monitor yan, sa advisor nila. We have communication, nagyayan yung text or message ng mga teacher. Kung anong mga pangailangan ng bata namin. Ibigyan ko din sila ng mga educational counseling, skills for life. Module by module yan. Halimbawa din yung sa self-confidence, paano mabubusok ka ng self-confidence. Voters education. Kuha ko ng kanilang letters sa sponsor, kung ano status ng mga batang ito dito sa Pangarap Foundation habang nag-aaral. Sa tulong natin, sa tulong din ng ibang isa, malaking kanilang nagbabago sa tulong na binibigay siya sa teaching. And of course, the last group of services is the healing services. Yung kanila ding behavior, how to mold them in a way na talagang paglabas nila dito sa pangarap, buo na ng kanilang tiwala sa sarili at saka yung mga undesired behavior, mababago nila yun. Meron kami mga group counseling, individual counseling, kung ano yung purpose nila, bakit nandito sila sa Pangarap Foundation. At para saan yung kanilang ginagawa. Yung mga psychological intervention na ginagawa sa mga bata, either group or individual, therapy session, psychological testing, family therapy sessions, family counseling, family home visits, we have family day that will help also the healing of the children. Those activities na ginagawa namin like summer camp, group session, group dynamics, mga team buildings, doon nila na i-divert yung kanilang emotion. It will help them develop yung kanilang mga talents, skills. Ang focus kasi ng Pangarap ay reintegrate really with their families. So, and then yung independent living kung wala na talagang mapupuntahan din ng bata. So, ginagawa ng Pangarap, pinuhong kanilang skills, magkaroon sila ng kakayahan, magkaroon sila ng trabaho until they will get back to the society with their families or kung magsariling buhay na sila, kung wala silang families for independent living. And to top it all, we have this
spiritual activities. Ito ay napakahalaga, lalo connected ito sa charism ng aming congregation, which is healing. Kaya ang aming patroness ay Mary Health of the Sick. Marami sa mga clientele ng Pangarap ay galing sa mga broken families at saka maraming mga woundedness. No? Kaya importante na ma-heal sila sa larangan yan. Ang core values na napaka-importante para sa mga kliyente dito, number one, sa koneksyon nila sa Panginoon. At mag-uumpisa silang mahalin ang kanilang mga sarili, connected sa pagmamahal nila kay Jesus. At simula doon, matututunan din nilang mahalin ang kapwa, kahit na yung mga taong umabuso sa kanila. Yung spiritual side nila na dapat ma-develop sa kanila yung para magkaroon ng pag-asa at paniniwala sa Diyos. Yun ang makakapag-heal sa kanila. Alam ko na mahabang proseso ang healing. Hindi agad-agad magaganap yan. Kaya kami ay mga servant leaders dito. So habang naririto ang mga bata o kahit pag-alis na nila dito, ay naipundar namin sa kanila ang pangangailangang maging uli. Pinakamahalagang tutulong ko sa Pangarap ay pag natin sayangan ng opportunity na binibigay sa atin ng ibang tao. Kasi pag lumabas tayo, wala nang tutulong sa atin kundi sarili na lang natin. Dapat marunong tayo pagpasalamat sa kanila at huwag natin sayangin ng lahat ng binibigay nilang tiwala sa atin. Dahil sa kanila, nagkaroon ako ng skills or hindi ko in-expect na may skills pala ako na galing pala ako sa sa pagluluto, electrical, kahit ano pa. Parang feeling ko hindi ko na talaga kilala yung dati. So, ngayon. Tapos dati rin akong mahihain. Ngayon, kaya ko nang makipag-usap sa mga tao na kahit sino tumapad sa akin na nakasabay mo na rin. Kasi dati mahihain talaga ako. Hindi talaga ako malapit sa tao. Natuto talaga ako sa kanila. Nabago po ang aking buhay kasi marami po akong natutunan, naaral kung paano malampasan ang buhay kahit gaano kahirap. May mga bagay ako na hindi ko nalalaman ko na ngayon. Kung paano makipag-communicate sa ibang tao, kung paano makipag-usap ng tama, kung paano gumana sa mga matatanda. Pag-aral ng mabuti, magpasalamat din. Kasi na rin akong junior staff, kaya magpasunod sa mga bata. Dati wala akong pakialam dyan pag may mga junior staff. Wala ako, di ako sumusunod. Ngayon, na-realize ko na kapag nag-junior staff pa, parang talaga magiging kuya talaga ng pang mga bata. Gano'n ka kabait, gano'n din sila kabait. Ngayon, mapuputi naman yung bata, mga gandang pag-ugali. Kahit mga medyo maangas, sabi nga nila maangas, hindi sila nakatulad ng iba dating nagbabanta. Kada sa mukha ko sila lahat. Dahil ako nandito. Lahat ng oras, pag oras na pagpasok dyan, ako lahat ang hinahanap. Maganda nga kaya lang kuminsan, ando na mga problema ng bata, iyaano sa akin. Yun ang masaya nga, mahirap. Eagerness na makapag-aral. Although binubuli sila doon dahil yung edad nila hindi na angkop sa kanilang grade. Pero nagpursige, sinagupa nila yun, yung mga hamon. Ang isa sa mga masasayang karanasan, makakita na kami ng mga nagtapos ng mga bata. Nagkaroon na ng magandang trabaho. So, in a way, parang nabigyan mo sila ng pakpak sa maliit na bagay lang. Kasi ang success nila gawa ng maraming taong nagtulong-tulong para ma-address yung kanilang need. Hindi ko nga tinatawag na work ito Parang isa siyang calling. Siguro ang nakakapag-motivate sa akin dito para tumagal ay yung pagmamahal sa ginagawa ko sa profession ko bilang social worker at yung passion ko working with underprivileged children din. And then sabi ko nga, eto na yung mission ko bilang isang Kristiyano kasi sa atin we are looking for a purpose in life. So this is my purpose in life, to help these children in need. I have been with Pangarap Foundation for 29 years and I've been a witness to the life-changing circumstances among the children entrusted to our care. Sa aming mga minamahal na donors and supporters, Matulungan natin ang Pangarap Foundation. Po kayo magsawang tumulong, magbigay ng suporta sa mga bata dito. Kasi po, ayun po yung nagiging daan po para makamit nila yung mga pangarap nila sa buhay. Magkaroon pa ng mga donor na yung katulad ng mga taong nagmamahal. Sana mahikayat din kayong pag-share ng blessing ninyo sa Pangarap para magpatuloy pa ang ministro ng
Maraming salamat po sa mga tulong na ibinigay niyo sa amin. Kahit sa simpleng bagay, napapasaya niyo po kami. Sana marami pa kayong matulungan na ibang tao. Kung wala po kayo, hindi po kami magbabago at hindi po namin maayos ang aming buhay. Hindi kahit ko po kayo na tumulong po sa pangarap foundation. Para lang din po sa pangarap ng mga bata. Bawat bata sa amin. So with this, I would like to invite you to be part of our efforts in making a difference in the lives of the children that we are serving, and for them to realize their dreams and eventually they will live in their dreams. Thank you.